Thank you so much. Ayan po ang palagi nating kasama. Dati po iba-iba. Minsan ako lang, dalawa kami. Minsan apat, minsan anim. Ngayon, dalawa na naman. So, yun. Thank you so much, Lord, pa rin. May mga tao na ipapadala na makakasama natin sa gantong mission. So, yan. Editor ko, 1 year na mahigit din hindi umuwi sa kanila. Kasi may pangarap daw siya, may goal. Saka nagkasawa daw siya sa mukha nung pamilya niya. Hindi ko alam. Sabi niya pag uwi daw siya, gusto niya may ipon siya, may mapatunayan na siya. And yun, God is great. Ngayon naman, ipapakilala natin si Bobby Vlog, isang katutubong manubo galing ng Bukidnon sa Mindanao. Isa po siyang tribo na ngayon nagpa-vlog at minsan sinasama-sama ko po siya. And ngayon, meron na po siyang 270,000 followers. Ito po si Bobby Vlogs. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Bobby Vlog. Bobby Lagwas yung tutunay kong pangalan. Tagaan ako Bukidnon. Kung naalala nyo yung content ni Idol na gumawa siya ng paaralan, yung silid-aralan, school, dun yung lugar ko. At dun din kami nagkakilala. At dun din ako nag-umpisang nag-vlog nung nakilala ko na si Idol King Lax. Kasi nakita ko ba na kung mag-vlog din kaya ako, kasi pumunta siya, na-inspire ako na pumunta siya, nag-birthday. Nung nag-birthday pa lang siya, hindi pa nagbigay ng paaralan sa amin. Doon na nag-umpisa yung isip ko na mag-vlog na ako. Gagayahin ko talaga si King Lax. Kumuha na ako kagad ng requirements, gumawa ko ng account. At tinuloy-tuloy ko yun. Pagbalik ni Idol King Lax, na gagawa na siya ng school kasi nag-birthday lang siya doon, mga 2 buwan. 1,700 followers na ako. At doon, pagdating niya, nagtanong na ako kung, Idol, kasi wala talaga akong kaalam-alam sa mga vlog. Nagtanong ako na, Idol, magsasahod na ba ako? Sabi niya, hindi pa. Magano ka lang, post ka lang ng post. Ayan, tinuturo-turuan niya ako, sinasama-sama niya ako. Nakita din niya kasi sa akin na matulungin din ako na hindi sa pera, sa lakas, kasi nakikita niya doon sa community namin na kahit walang nagsabi na tumulong ka dito, andun talaga ako. Kaya naisipan niya na isama-sama ako. Nung sabi ni Idol, sabi niya sa akin na post ka lang ng post, mga 7 or 8 months, sigurado baka maano ka na, ma-monetize. At hindi rin inaasahan na nag 8 months, na-monetize na din ako. Na nagpursige lang talaga ako kahit hindi nakita masyado yung cellphone ko dati, ganun, palaging nagpo-post araw-araw, minsan nasasabihan niya ako na, huwag naman yung bawat minuto nagpo-post ka na. Sabi ko, hindi ko nga alam eh. Ginagaya-gaya lang kita, idol kita, kaya ako nag-vlog. Pero isang taon na ngayon yung account ko na may 279k followers na sa ngayon. At nag-sound na rin paunti-unti. At lahat ng mga lakad namin, gustong-gusto ko talaga, lalong-lalo na yung nagbibigay. Kung nakita niyo naman yung sa solar, 8 araw din kami doon, ni Idol King Lax, walang uwian, paspasan talaga, trabaho, yun. Kahit pagod, hirap, ulan, init, kayang-kaya, basta bukal sa kalooban mo yung pagtulong. At kitang-kita ko naman kasi, pag nakasama ako kay Idol King Lax, parang safe ako ba? Yung kung doon lang ako sa amin, parang wala lang. Pag nakasama ako, parang mas malapit ako sa Panginoon. Kasi palagi nagdadasal, kahit kumakain, umaalis, nagbibigay, tinatarget yung mga nangangailangan talaga ng tulong. At sa hindi inasahan din na, hindi ko rin ito inasahan na nakapunta ako sa Samar dahil kay Idol King Lax. At maraming salamat din sa Team Lawang. Parang ang saya-saya dito sa inyo. Yung lugar niyo maganda. Kung makapunta kayo sa amin, maganda din doon. Ganyan yun eh. Kung minsan ka lang nakapunta, maganda talaga. So, believe ako sa ginagawa niyo ngayon. Proud ako, may one waray nun. Kasi wala pa to sa amin. Pag uwi ko siguro, baka magkaroon na.
Kasi andito ako, palakad-lakad lang, pero nag-observe ako, tinitingnan anong nangyayari, butuhan, gano'n. Na pinapasok ko na yan sa isip ko, gagawin ko dito balang araw kung sisikat na siguro. Pero kahit hindi, sa ano lang kasi yan, pagpursige. Gaya ni, nakikita ko si Idol King Lux, galing pa kami kanina doon sa Palapag, meeting din doon, kahit anong oras na, andito pa rin. So, bukal sa kalooban niya yung ganito. Naisip ko din, baka pag uwi ko sa amin, katutubo ako eh. Yung tribo namin is Manubo. Baka magtayo na rin ako ng Manubo Vloggers Community. So, what Manubo creators, pwede din. Bukidnon, ayun, Bukidnon, maraming municipality. Akala ko nga, nakita ko na tong One Waray nun dati, na pinos na Idol King Lux. Nakita ko, doon ako sa Mindanao. Pero akala ko, isang municipality lang siya. Marami pala na nagkakaisa ng mga vloggers. Kaya proud talaga ako sa inyo. Maraming salamat din sa mga foods. So, advice ko lang sa yung pagbablog natin. Sa umpisa talaga yan, post ka lang, araw-araw yan. Huwag mong isipin yung mga followers kasi dadating din yan. Pag maka-viral ka ng isa, hindi mo nang iisipin yan, masyado ka, ka lang, panalangin palagi, tsaka focus sa pagbablog. Ako nga, hindi ko inaasahan na makasahod din ako ng pagbablog. Pero pangarap ko lang yun dati, pangarap ko nung mag-vlog talaga ako makasahod. Pero sa hindi inaasahan, nangyari din na pag naka-viral ako isang beses, lang yun, parang hindi lang inaasahan ba, post lang ako ng post, kahit ano lang pinupost ko eh. Nag-viral ako ng isa dun, nagulat ako, biglang papasok yung mga followers. Ganyan pala yan. Na nag-umpisa din ako tugpalo, bawal pala yun eh. Kaya nung pagka-viral ko na, nag-30k followers na, dun, bumaba na naman, parang nanghina na naman ako. Hanggang sa naka-viral na naman ulit, dun pumasok na naman yung mga followers. Saka lang siya papasok pag maka-viral ka. Yung kahit na ipopost natin, kahit maka-viral ka, papasok yung maraming followers na hindi mo inaasahan. So, yun lang. Magandang gabi. Ayan, thank you so much. So, bago ako naman ang ng advice para sa inyo. Ngayon si Bobby Vlogs, nung nagsama kami, lagi yan, pataas-taas ng cellphone pag ganun-ganun. No? Yung ginagawa nyo, pag ganun-ganun lang din niya na cellphone. Tapos nag-iipon na pala ng video. Tapos ina-upload niya na pala, parang nagpupondo-pondo lang siya. So nagsimula sa school, nagsisend siya ng mga updates, tapos yun, nakagawa na siya ng mga video niya. At dati, ang pangit pa ng cellphone niya, medyo malabo din. Sabi ko, sana makabili talaga to, sana kumita. So sa awa ng Diyos, kumita naman. Nakabili na ng bago na itong cellphone mo, no? Tapos target niya naman susunod, iPhone. Yun. Drone. Ganun ka, hi guys. Yun, so, yun, dahan-dahan naaabot niya yung, yung gusto niya. So ngayon, okay na yung phone niya. Pero meron siya pangarap din na mas mataas pa. Dahil din sa sweldo niya, is nakapagbigay na din siya sa community nila. So hindi naman to permanent, at least kung nakapag-share, ganoon naman may views ka, may kita, pag walang views, wala. Minsan may mga views na mataas yung views pero hindi kumikita due to restrictions and violations at copyright yung mga ganyan. Isa yan sa factor bakit tumina yung kita. But lagi kong sinabi ko sa kanya, kasi nagtanong din siya about sa sweldo. Sabi ko, mo isipin yung sweldo. Pag mo isipin yung sweldo, isipin mo paano mo mapapaganda yung video mo. Sunod, pagtingin mo gumanda na, nag-upgrade, be consistent. Ang mangyayari niyan, marami nang manunood sa'yo, pakunti-kunti.
no? Yung viewers mo na, regular viewers mo na every upload mo 1,000. Pag pinaganda mo, magiging 5,000, puros 5,000. Sunod magiging 10K, sunod magiging 30K, sunod 50K, consistent yung mga pataas na hanggang sa ma-feel mo na umangat na pala yung quality ng video ko, na gumaganda na pala. I-compare mo yung video mo nung day 1, nung nagsimula ka, hanggang sa ngayon na, uy, kaya pala mataas yung views kasi maganda na yung quality, in-improve ko, binago ko, naging creative ako, naging consistent ako. Diyan na ngayon papalo yung views. And views is equals to money. So wag natin iisip kwarta. So kung gusto natin mag-vlog na iniisip lang natin yung pera, medyo may stress ka talaga. So hindi pa ako kumikita. Yun yung sakit ng ulo ng mga small creator. Sa akin, hindi ko naging issue yan. Bakit? Yung drive ko talaga sa paggawa ng content is gusto ko gumawa ng mga video, gusto ko lang i-upload, gusto ko makita ng tao. Bahalang may sweldo o wala. Lately ko lang nalaman, ay may sweldo pala to. So, nung nagsisimula ako, wala akong kapera-pera din. That time is nagtrabaho ako sa Cebu as call center agent. Tapos nag-ipon ako ng pambili ko ng camera. So, nakatapos ako ng IT na course and at the same time marine engineering. So, dalawa yung natapos ko. So, sabi nila, ba't di ka magbarko? Ultimo nanay ko, magbarko ka, ganito. Gayahin mo yung mga pinsan mong seaman, gayahin mo yung mga tito mong gato. Ang lalaki na ng pera, ng ipon, ganito, ganyan. Pero para sa akin, sabi ko, meron akong sariling linyada eh. Naintindihan ko na yun yung gusto niyo para sa akin, pero alam ko yung gusto ko para sa sarili ko. So, pinanindigan ko. So, nung nakaipon ako nung pambili ng camera, nag-resign na ako sa trabaho and then tinuloy ko na yung pagko-content. Give up ko lahat, yung course ko, degree. Yung gusto ng pamilya ko lahat, give up ko yun. Ay ko, sige, tutuloy ko yung video ko. So, before ako mag-video gamit yung camera, ilang years din ako nag-video gamit yung cellphone. Tas ang unang cellphone ko na pang-vlog is nung nasa barko pa ako apprentice pa lang ako nun, na binigay ng pinsan kong nasa Saudi. Binigyan niya ako ng second hand pa, gamit na. So, yun din yung naging training ground ko na pag ganyan-ganyan na ako sa cellphone yung ginagawa nyo. Edit, pag nasa cabin na, pagtapos na yung duty, edit, tuwang-tuwa, mag-isa. Uy, lang, ano ginagawa mo? Tapos ko nag-edit, tapos sumisilip sila. Nakikita na lang yung editing ko. Tapos tuwang-tuwa sila pag nakikita nila yung mukha nila. Lang, ako yun, i-play mo. Sige, lagyan mo ng tawa para kunyari nakakatawa. Ganun yung naging routine ko hanggang sa yung buong crew ng barko nag-e-enjoy na kapag ginaganyan ko, sinasama ko sila sa video. Tapos kinabukasan, pinapakita ko yung edit ko sa kanila. Tapos doon na. So na-training ako sa cellphone. Yun na. Nung nagkaroon ako ng camera, sakto pa, nag-start ako December 2019. Sakto papunta yung pandemic. Like, I think sa abroad na nagsimula, February pa lang, dumating sa atin parang mga March, April, ganyan. So, sabi ko, putik yan. Simula ako ng Kinglax na yun, noong time. Yung nag-cellphone pa lang ako, Lucky Calotes pa lang yung tunay kong pangalan. Hinide ko na yun kasi ang baduy pala ng mga video ko dati. Pag nagsimula ako pala, ang baduy mo. Parang gano'n. So ngayon, nung nag-Kinglax na, eto na, sumulong na ako sa kahit saang sulok ng Cebu City. Pag may mga tawag doon, may mga checkpoint, kinakabahan ako niya, pero sabi ko, magdadahilan na lang ako. Ang ginagawa ko, naglalagay ako ng 2 kilo ng bigas sa bag ko, tas dilata. Para pagtatanungin ako, saan ka pupunta? Hindi, may bibigyan po ko doon na na parang pulubi, loso, sa quarantine. Tas doon na ako magbibideo. Sa mga video ko noon, mga public pranks, tapos social experiments. Ang hindi ko makakalimutan is yung nag-viral sa akin kung saan namalimos ako nung COVID, nung meron akong parang karton na nakasulat na kailangan ko po ng ganito ganyan. Sabi ko, masasabi ko lang successful yung experiment na to kapag sa pamamalimos na ito kumita ako ng 300. Tapos, natapos yung video, pag uwi ko binilang ko. Dami, nagulat po ako kasi sa crisis nung time na yon, ang iniisip ko talaga hindi magiging successful yung video. Bakit? Madamot lahat ng tao eh. Na maraming nawalan ng trabaho, nag-skeletal, maraming takot lumabas ng bahay, short, halos walang wala. Yun yung time na maraming mga nabenta ng mga ari-arian, lupa, para lang magkapera kasi nga, mahirap lumabas, magkaka-COVID ka.
So natapos yung experiment na yun, binilang ko po yung pera sa bahay. Pagdating ko, sabi ko maka 300 lang ako, okay na. Nung binilang ko po, sa awa ng Diyos umabot ng 1,800 pesos. Thank you Lord. Tapos dinagdagan ko na lang ng 200. Kinabukasan, pumunta ako sa Gaisano sa malapit sa Cebu. Namili na ako, umaga pa lang, 7. Inabangan ko na mag-open. Pagbili ko, pinamigay ko po doon sa mga tao. Wala pa pong views nun, tapos wala pa pong nanonood sa akin nun kasi nababadoyan sila kapag may vlogger na namimigay. Lately na po yan na uso. Pero before, ayaw ng tao makakita nun, parang ang baduy para sa kanila. So ginawa ko po yun, video po. Yan, parang OA sa kanila eh. Video. Wala bang views. Nagkaka-views lang ako pag yung video ko entertaining. Pag namimigay na parang ang baduy na sa kanila. Pero hindi ko hininto po. Sa awa ng Diyos, inikot ko, ulan, init, araw, nagkalapnos-lapnos yung talampakan ko kasi may ginagawa po akong video na kailangan ko talagang magpaa. Kailangan ko talagang magpanggap, yung mga pulu-pulubi ko, yun na po yun. Lapnos-lapnos, init, talagang minsan kala ko nga may COVID na ako. Ang ginagawa ko lang, ini-sprayan ko ng alcohol yung kamay ko, sinisingin ko yung kamay ko. Tapos sumasakit yung dito ko. So, may thinking ako na, sige lang, para umabot yung alcohol dito sa ulo ko. Para mamatay yung mga COVID, mga virus na yun. Sa awa ng Diyos, ilang beses mo nagkasakit pero di niya ako pinabayaan, survive ako. After 5 months na pagpa-vlog, yun yung first sweldo ko naman. Kumita ako ng 30,000 pesos. Tuwan-tuwa ako. Doon na, tuloy-tuloy na po yun. Iningatan ko yung pera hanggang sa napaikot ko. May mga times po na wala akong pangbigay sa videographer ko. Ang kinukuha kong videographer, katrabaho ko dati. Bro, videoan mo naman ako. Wala akong experience dyan. Sige, turuan kita. O sige. O, pasahan kita ng mga YouTube. Tapos ito gawin mo, ito, tara. Set up tayo, tripod, ganyan. Wala po akong pambayad sa videographer pangkain. Pero ang nagbibigay sa akin ng pangkain, ito po, partner ko. So, isa po siya sa naniwala sa akin talaga. Hindi niya po ako pre-measure nung time na yun. Nasa isang bubong na po kami. Nagre-rent po kami ng parang boarding house lang po sa Cebu. Ni minsan di niya ako pre-measure sa pera. Hindi siya sa akin nagsabi na, maghanap ka na ng trabaho. Kasi nag-resign na ako eh. Yung padala niya sa pamilya niya, nahati na kasi nabibigay na nga po sa akin. Pati sa expense bahay, bills, kuryente, tubig, pagkain mismo, pamasahe, walang-wala na. So, sabi niya, sige lang, ituloy mo lang yan kasi parang natutuwa din siya sa akin. Nasubaybayan niya yung wala pang 1,000 na nanonood sa akin hanggang sa nag-1,000. Tanda-tanda ako, nag-1,000 views ako, minaiday ko ba? Thank you Lord, 1,000 views! Sunod, 10,000. Sunod, ni-livestream ko pa, sobrang proud ako. Yes, 10,000 subscriber! Thank you Lord! Sobrang proud, naka 100,000 followers ako sa Facebook that time, 2020. Sobrang proud. Nahack yung Facebook ko, nanakawan ako ng sweldo, muntik ma-take over, nilaban ko. Halos kada linggo umiiyak ako kasi kala ko makukuha na sa akin yung Facebook page ko kasi nauso po yung pang-hack. Tapos yung mga kasamahan ko, hindi na nila nilaban yung page nila. So in short, nahack na, nakuha lahat ng sweldo. Ni-rename, iniba na yung pangalan ng page ng mga kasamahan ko, ng mga vlogger din. Ako hindi ako sumuko, chat ako ng chat, email ako ng email kay Meta Support, kahit sino na lang kausapin ko, hanggang sa nabawi ko po. Nagpasa ako ng mga IDs and all, so nilaban ko po yun. Sabi ko, Lord, thank you so much. Halos kada linggo sinusunto ko yung pinto kasi laging hindi ko nababawi pag tinatry ko. Pero sabi ko, magtiwala ka lang kay Lord, samahan mo ng kilos, makukuha mo talaga. And so on and so forth, nangarap lang din ako. Parehas lang din ako ninyo nangarap. Wala lang nakakaalam nung time na nagsisimula ako kasi ba't nga naman malalaman, sino ka naman, nagsisimula ang pangalan naman. Maraming hindi nakasuporta, pero sige, okay lang, parte ng proseso. So suporta na lang sila sa'yo pag nandun ka na, saka lang sila papalakpak. Pero pag nagsisimula ka pa lang, parang buyo ka. So sige lang, sabi ko, nagbablog naman ako hindi para sa kanila, para sa mga viewers ko, sa sarili kong satisfaction. Siyempre para kay Lord. Pangarap ko maki-MJS, nakamtan ko. Nanonood lang kami ng KMJS tuwing magkain, nilalagay ko sa pitchel yung cellphone ko. Nakaganyan kami, ito yung lamesa, nakaganyan lang. Nanonood kami KMJS ko. Kailan kayo maki-KMJS? Well, posible. Yung mga yung mga talented lang nandyan, yung nag-viral sa issue. Sabi ko,
maganda siguro makita ko sa KMJS. I think within 1 year, binigay ni Lord, or ilang binigay ni Lord. Karen Davila, in-interview na tayo sa iba't ibang radio station. And then, Tony Talks. Sabi ko, Tik Lord, hindi ako may ito. Kasi yung ini-interview, yung mga parang may celebrity status, di ba? Yung mga dating artista, ganito, ganyan. Yung mga bigating mga content creator, sabi ko, hindi naman siguro ako mahahanay ito. Thank God, binigay sa akin. Tinawagan ako. Pwede daw ba ako i-feature sa Tony Talks? Yes, pwede po. Yun, nangyari. Check ulit. Tapos, nung 2023, hindi ko akalain na sa pagbablog ko, nabigyan ako ng award bilang most inspiring social media influencer of the year 2023. Ano po yun? International award po yun. Tapos nasa Okada, Manila po kami. Yung mga kasabayan kong binigyan ng award, iba-ibang position sa gobyerno, may mga politicians din, may mga professionals, may mga world leaders, may mga businessman, kilalang tao, personality, celebrity. And even yung mga artista po nandun, kasabay ko. Pero sa lahat ng yon, ako lang po yung pinangaralan ng pinakamataas na award doon. And ako lang po yung pinag-speech ng medyo mahaba doon sa stage. Yung mga celebrity pati iba, in-awardan lang, picture, unless nag-play pa sila sa akin ng parang VTR, yung malaking LCD sa may stage. Pinlay nila yung video ko. Sabi ko, Lord, takot eh. Pa-video lang ako eh. Ito yung nilalait. Vlog lang yan eh. Video lang yan eh. Pero dahil doon, parang tinalo ko pa yung mga malalaking tao sa pagbablog. Sabi ko, thank you so much, Lord. Parang ito na yung tamang ano sa akin, linyada para sa akin. So tinuloy-tuloy ko na. Hanggang sa pagbablog, kung saan na tayo naabot, Luzon, Visayas, Mindanao, narating na po natin dahil sa paggawa ng video. Si King Lux po, hindi po siya mayaman. Siguro dati po, pumapaldo tayo nung during pandemic time, 2021, 2022. Dahil po doon, nakapagpatayo ako kay mama ng bahay, yung nakita niyo po sa Kabatuan, sa Palapan. Sa kanya po yun. Pero sarili kong bahay namin, wala pa po. Wala pa rin po kaming ipong dalawa para makapagpabahay. Kasi lagi, nagre-renta pa rin po kami sa Cebu, 12,000 a month, sinabi ko pati renta. So hanggang ngayon nagre-renta, wala pang bahay sa King Lux. May mga napatayuan akong bahay ng mga nabigyan pero sarili wala. Sabi nila, huminto ka na dyan kasi wala ka namang naiipon. Sabi, di ba dapat unahin mo muna sarili mo bago yung iba. Pero iba po kasi sa akin kasi naniniwala ako na balang araw, hindi tao magbabalik sa akin, si Lord yung magbabalik sa akin ng lahat. Amen! Ito, hindi po to sa pagiging religious or something, pero sabi ko, kung mawala man ito lahat, kaya kong mag-umpisa. Nakapag-umpisa nga ako ng wala akong wala akong binigay o wala akong puhunan. Sabi nga nila, dapat may puhunan daw. No. Nakapanglimos nga ako, tapos yung binigay ko, tapos nagtiis nga ako ng 5 months, walang sweldo, grind. Sabi ko, sige lang, basta importante may pang-video lang ako, whether camera, kung walang camera, cellphone, tas charger, okay na ako doon. Pangkain, ako na bahala dumiskarte kung dumating sa point na bibenta ako ng bakal bote, naranasan ko na rin po yan. Kung kakain ako ng pinakamurang ulam dyan, kahit ano, sardinas, sige po, basta makabalik lang po ulit ako sa taas. Gagawin ko po kung yan ang ibibigay ni Lord. Pero kung ibibigay sa akin ni Lord is mas malaki pang blessing, mas malaking responsibility, and all, marami pang matulungan, so be it. Gagawin ko rin po yun sa ikagagalak niya. Again po, yun, pinagdadasal natin na someday tayo naman yung pumaldo para meron naman din po kaming na sa amin. Kasi sa ngayon, yun po, medyo naawad din tayo minsan sa, yung sa na medyo hindi pa tayo nakakaipon, but maybe soon, depende. Tomorrow. Yun, ito, meron na itong Okay. So, soon, sana ibigay ni Lord. Nag-iisip naman tayo ng ibang pagkakakitaan aside sa content creation. And tandaan nyo guys, yung content creation na to na ginagawa natin. Ituloy nyo lang to, no? Ako, nag-iisip na rin ako, gusto ko although may business na ako ngayon sa Carmen, yung Purple Yam Cake ko po, 2 branch po yan sa Cebu. Pero gusto ko pa po mag-venture sa maraming business kung saan magagamit ko po yung
King Lux. Ako po, magagamit ko po yung name ko, yung ginagawa ko. Nang sa gayon, mabilis ko lang po ma-promote kung ano bibenta ko. Maybe services, maybe product, kahit ano po yan. So malaking tulong guys, yung ginagawa niyang pag-vlog lang. Kung halimbawa kayo naman ang mapunta sa ganung situation, at least magagamit niyo. No? Basta, ang ano lang nito, ang technique lang talaga. Dapat kursunada mo. Hindi ko sinasabi na iwan nyo lahat ng profession nyo. Mali yun. Kasi ito yung sa akin. Yung sa inyo, kung kaya nyo i-balance, sige. Kung ikaw, sis, pwede mo magamit sa business mo, maganda yan, pagpatuloy. Depende sa inyo kung saan nyo po gagamitin. But, yung advice ko lang is, huwag kayong huminto. Pwede siguro mag-rest para mag-isip-isip ano naman kaya yung next content na gagawin ko. Pero keep uploading lang guys. Sa process ng pag-upload, makikita niyo yung flaws ninyo, makikita niyo yung mga butas ninyo. Makikita niyo yung mga dapat i-improve sa next video ninyo. Tapos may improve niyo talaga yan, promise. Upload lang ng upload kaysa yung nag-aantay kayo ng perfect timing. Tapos hindi niyo alam na unahan na kayo ng marami. Tapos parang sila nauna na, ako napag-iwanan na. Kaya tuloy-tuloy lang, saka nyo na perfectin yung mga video nyo. Ako, confident ako sa sarili ko sa ilang years ko na experience sa content creation. Kahit anong niche ang pasukin ko, whether pagluluto, whether tutorial, whether entertainment, maybe animation and all, nag-experiment na rin po ako before. Kaya kong umangat kung talagang gusto ko. Kahit ano pa yan, content creation, comedy, entertainment. Di ako comedy, kaya kong gawin yung mga creative videos, AI, kaya ko rin pasukin. So, magkaroon lang tayo ng confidence sa sarili natin, tapos kilusan. Yan ang importante, kilusan. So, maraming salamat. Saludo ako sa mga content creators dito na palagi nag-upload. Ito, sobrang lakas mag-upload ni PB Nicanor. So, ayun guys, tuloy-tuloy nyo lang guys at yung samahan natin, sana patibayan pa natin. At supportahan natin lahat ng officers. At yun, God is great. Maraming salamat. Yay! Thank you, King Lux. Ito na bahala. Lipad na tayo.